Ang paggalugad sa mapanlinlang at mga sekreto na lagusan sa isang mapanganib na paghahanap sa kaharian ng mga sinaunang kayamanan, ay pagbubunyag ng mga lihim at sekretong nakabalot sa mga nakalimutang sibilisasyon ng kasaysayan. Ang mga manlalakbay ay nagsusumikap na alamin ang mga kasagutan, kung saan ang bawat anino ay nagtatago ng banta at bawat hakbang ay maaaring magdulot ng sakuna. Ang mapang-akit na hiyas, mutya at mga ginto ng kasaysayan ay nababalot ng sumpa at binabantayan ng mga nilalang, at protektado ng mga sinaunang tagapag-alaga na kakambal ng mga nakaambang panganib, sa maalamat na mga bitag na ginawa ng mga dalubhasang arkitekto noong unang panahon. Ang paghahanda sa ating mga sarili para sa isang ekspedisyon na walang katulad, kung saan ang bawat hakbang at pakikipagsapalaran ay masalimuot na palaisipan at nagbabanta sa landas tungo sa kayamanan. Mula sa kailaliman ng mga nakalimutang templo, hanggang sa taas ng malalayong kabundukan at kagubatan na natatakpan ng misteryo ng ginto at nakaambang panganib. Halina't samahan niyo ko upang ating alamin ang mga pinakamapanganib na lugar kung saan nag-aantay na matuklasan, ang mga sekreto at misteryo na matagal nang inaasam-asam na karangyaan na nakatago sa loob ng matagal na siglo. Isla ng mga ahas na may nakatagong kayamanan. Saan nga ba matatagpuan ang tinaguriang isla ng mga ahas? Ang kilalang isla ng mga ahas ay matatagpuan sa Brazil na sakop ng baybayin ng Atlantic. At kung iyong mapapansin, ang isla mismo ay parang hugis ahas. Ang islang ito ay may sukat na 43 hektarya. Tinatayang 4,000 iba't ibang uri ng ahas ang nakatira daw di umano dito. Ang islang ito ay kilala sa tawag na Ilha de Cayama de Grande. Mayroon din daw kayamanan na nakabaon sa islang ito. Mayroon teoryang pinaniniwalaan tungkol sa kayamanan na nakatago dito. Taong 1525, ginalugad ni Alex Garcia ang Brazil, subalit, hindi madali ang paggalugad ni Alex Garcia sapagkat isang tribo ang kanyang nakalaban dito. Nagtagumpay nga ang tribo sa pagtatanggol ng kanilang mga sarili. At marami sa tauhan ni Garcia ang namatay, at sa takot na bumalik pa ang manggagalugad, napagpasyahan ng mga ito na itago na lang ng mga tribo ang kanilang kayamanan sa Snake Island. Ang susunod na kwento ay ang kwento di umano ni Blackbird na isang sikat na pirata. Kilala si Blackbird sa kasaysayan dahil di umano mayroon itinagong kayamanan na halos nagkakahalaga ng $1 trilyon. Magpahanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang kayamanan na ibinaon daw di umano ni Blackbird at pinaniniwalaang ito daw ay nakabaon sa isla ng mga ahas. Alin kaya sa dalawang kwento ang pinaniniwalaan sa ngayon? Matatagpuan rin sa isla ng mga ahas ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ito ang Bothrops insularis, o kilala sa tinatawag na Golden Lancehead, 5 beses na mas makamandag ang ahas na ito kisa sa mga ordinaryong mga ahas. Para di umanong asido ang kamandag nito, na unti-unting tutunawin ang iyong balat hanggang sa ikaw ay mamatay. Talagang hindi maitatanggi na sobrang nakakatakot nga ang isla ng mga ahas, at sa kabila ng nakakatakot na handog ng isla, ang tanong, mayroong kayang mga ahas na tumira dito? Ang sagot ay oo, sapagkat mayroong isang pamilya na tumira dito noon, isang pamilya na inatasang mag-control ng lighthouse. Ngunit sa kasamaang palad ang pamilyang ito ay namatay. At ayon sa investigasyon ay pinasok daw di umano ng mga ahas ang lighthouse. Pumasok sa mga bintana ang mga ahas at kinagat ang lahat ng mga miyembro ng pamilya. At mula noon magpahanggang sa ngayon ay hindi na hinayaang tirahan ng isla maging ito ay dayuhin ng mga turista. Tanging mga researcher lamang ang pwedeng pumunta upang magdiskobre ng mga bagay-bagay patungkol sa isla ang hinahayaang makapunta sa islang ito. Ngunit bakit nga ba nag-iisa lamang ang isla ng mga ahas gayong napakaraming isla sa buong mundo na posibleng maging isla ng mga ahas? Paano kaya ito nabuo? Mayroon kayang naglagay ng ahas dito? Ang isla ng mga ahas ay sakop noon ng malaking kalupaan ng Brazil, ngunit pagkatapos ng Ice Age ito ay humiwalay. Unti-unti nang nalulubog sa tubig ang ilang bahagi ng kalupaan noon, bunga ng paggalaw ng tectonic plates noong unang panahon. At marami sa mga ahas ang napadpad sa isang islang ito, na dati ay parte ng isang kalupaan ng Brazil.
At ayon naman sa kwento, ang pirata na si Blackbeard daw di umano ang naglagay ng mga ahas dito upang protektahan ang kanyang kayamanan na tinatawag na The Treasure of Trinity. Number 2. Nakaambang bitag mula sa kayamanan ni Yamashita. Ang paghahanap sa mga nakabaon na kayamanan ng Yamashita ay hindi lamang nababalot ng misteryo at kontrobersyal ito. Ayon sa mga ilang account, si General Tomoyuki Yamashita at ang kanyang mga kasundaluhan ay gumamit ng puwersahan at sapilitang pagkuha ng mga kayamanan sa iba't ibang panig ng mundo. Mayroon ding mga kwento ng ang kayamanan na pinoprotektahan ng mga patibong at bitag, ang mga sekretong lagusan na idinisenyo upang hadlangan o pigilan ang sinumang magtangkang kumuha at nakawin nito. Ang isa sa mga pinaka-nakakagambalang aspeto ng alamat ng Yamashita Treasure ay ang paggamit ng mga alipin na sapilitang paggawa upang itayo ang mga lagusan at mga istruktura sa ilalim ng lupa na ginamit upang itago ang mga kayamanan. Sinasabi ng marami sa mga manggagawang ito ay mga bilanggo ng digmaang sibilyan o mga taong kinidnap at pinilit na magtrabaho ng labag sa kalooban. Marami sa kanila ang namatay dahil sa gutom at sakit sa panahon ng proseso ng konstruksyon. Bukod pa sa paggamit ng slave labor, may mga kwento ng booby traps at iba pang mapanganib na mekanismo na ginamit upang protektahan ang kayamanan. Ilan sa mga bitag na ito ay kinabibilangan ng mga gumuguhong sahig na may lason na gas, at maging ang mga nakamamatay na nilalang tulad ng mga cobra o alakdan. Sinasabing maraming treasure hunters ang nasugatan at napatay ng mga bitag na ito sa paglipas ng mga taon. Ang alamat ng Yamashita Treasures ay patuloy na umaakit sa mga treasure hunters at adventurers mula sa buong mundo. May mga taong naniniwala na ang kayamanan na nakabaon ay isinumpa, at ang mga naghahanap nito ay makakatagpo ng kasawian o maging ang kamatayan nito. Nakikita ito ng iba bilang simbolo ng mga kalupitan ng mga Hapones noong panahon ng digmaan, at naniniwala na dapat itong ibalik sa mga nararapat na nagmamay-ari nito. Sa conclusion, ang kwento ng Yamashita Treasure ay isang masalimuot at kontrobersyal, na kaakibat ng brutal na kasaysayan ng mga aktibidad sa panahon ng digmaan ng Japan. Ang alamat ay patuloy na nakakaakit at nakakaintriga sa mga tao sa buong mundo. Gayunpaman, mahalagang tandaan ang kahalagahan sa pagkuha ng kayamanan at ang paggamit ng sapilitang paggawa at pang-aalipin sa pagtatayo nito upang proteksyonan ang mga higit pang minumutya na pinapahalagahan ng buong sangkatauhan. Ang Yamashita Treasure ay isa sa pinakadakilang treasure hoard na kilala sa buong mundo. Sa halaga ng pera ngayon, ito ay kumakatawan sa mahigit $100 bilyong kung ating ikukumpara ang halaga ngayon. Ayon sa kwento, ang hindi kapanipaniwalang kapalaran na ito ay naipon mula sa mga pagkalikom at pagnanakaw ng mga Hapones sa buong Asya noong World War II. Ang paghahanap ng mga ginto ay naging isang panghabang buhay na kinahuhumalingan noong ika-20 siglo. Itinago nila ito sa pinakaliblib na lugar, na bahagi ng buong Pilipinas, na karamihan ay sakop ng kabundukang lupain at makakapal na gubat. Na kapag nagawa na ang mga tunnel na ito, magiging imposible na makita ang anumang mga bagay na nabaon doon dahil sa bilis ng paglago ng mga kagubatan. Si Tomoyuki Yamashita ay nag-utos ng mga detalyadong mapa, na gawin ang eksaktong lokasyon ng bawat treasure vault at ang bawat mga mapa ay maingat na naka-encode. Ang mga mapang ito ay gawa sa isang lumang Japanese dialect na tinatawag na kanji. Isang wika na nasa pagitan ng taong 1,500 at taong 2,000 na gulang. At walang topographical na referensya sa mga ito, ginamit nila ang mga lumang karakter upang kumakatawan sa ilang mga landmark. Maliban sa mapang ito, ay ang komplikadong code, na ang mga kahulugan ay mayroong higit pang mga pagkasunod-sunod nitong seguridad. Kagaya ng mga bomba, granada, mga decoy na pader na magdadala sa iyo sa isa pang bitag. Ang Golden Lily ay walang pinalampas na pagkakataon at mayroon silang malawak na sistema ng mga booby traps, na binubuo ng mga nakakalaso na gas explosives. Ang mga komplikadong paggamit ng water table, na kung hindi mo alam ang iyong gagawin, maaari kang malunod sa loob nito bago mo maabot ang kinaroroonan ng mga kayamanan. Ngunit ang mga mapa na iginuhit ay may palatandaan, at kasama dito ang lahat ng mga bitag, na maaaring magturo sa mga tamang daanan patungo sa kinaroroonan ng mga kayamanan.
Kung wala ang mapa, mahihirapan kang mapasok o mahanap ang mga treasure vault at maaring hindi ka na makakalabas sa loob nito. At upang matiyak ang kahalagahan ng lahat ng mga lokasyon ng treasure vault na pinanatiling lihim nito, ang bilang ng mga taong nakakaalam ay nasa mababang bilang lamang. Number 3. Templo ng mga ginto na puno ng sekreto at gwardyado. May mga bagay pa rin na mahirap maipaliwanag kung bakit hanggang ngayon at dekada o kahit na sa mga nagdaang siglo ay protektado at mahigpit na binabantayan ang sagradong mga silid ng templo, na pinaniniwalaang puno ng iba't ibang mga klase ng mga ginto, mga mamahaling bato, at iba pang mga importanteng mga bagay. Ang templong ito ay isa sa pinakapopular at laging pinag-uusapan para sa mga nakatago at sekretong kayamanan. Mahigpit na binabantayan ang templong ito dahil sa mga hindi maipaliwanag na kayamanan at mga kababalaghan. Ang sagradong templo ay matatagpuan sa bansang India sa parteng Kerala na itinayo noon pang ika-6 na siglo AD at pinangangalagaan ng royal family. Ang templo ay protektado ng mahigit sa 200 mga gwardya at mga iba pang mga nilalang na nakabantay sa loob nito, na pinaniniwalaang may prinuprotektahang kakaibang mga bagay, na kahit na ang gobyerno nila ay ayaw isiwalat at makialam dito. Ngunit, sa paglipas ng nagdaang panahon, nilitis ang templo dahil sa kadahilanang mali ang pamamalakad nito, kaya ang Supreme Court ay nagtalaga ng 7 miyembro ng komite para i-explore ang templo at e-dokumento ito. Ang nadiskubre nila ay ang 6 na naglalakihang silid na nakakandado na pinto, na mukhang pinamamahayan ng mga tambak-tambak na mga kayamanan ng templo. Ang mga pinto ay gawa sa bakal na may iba't ibang klase ng mga saratuhan at bukasan, kaya ito ang dahilan kung bakit ang chamber ay mas naging misteryoso kahit sa mata ng publiko. Ang isa sa mga silid ng pinto ng templo ay ang pinaka-misteryoso na tinatawag na The Chamber B. Walang sino mang nakakaalam kung anong lihim na nakatago sa likod ng pinto. Pinaniniwalaan na ang silid ay isang likas na sakramento, na maaaring pinamamahayan ng kanilang iniidolong imahe na si Sri Padmanabha, at ng marami pang mahahalagang mga bagay at kayamanan. Mga misteryosong nag-uugnay dito. Marami din ang nagsasabi, na marahil ang silid ng templo na ito ay maaring may makakapal na pader na ginto, na maaring nandito rin ang hindi pa nadidiskubreng pinakamalaking kayamanan sa kasaysayan ng mundo. Sa hindi inaasahan, sa pagbukas nila sa mga pinto, namangha sila sa kanilang nakita, na sa loob ng templo ay nagulat sila sa hindi malaman na halaga ng mga kayamanan na maaring umaabot ng trilyon-trilyon na halaga nito. Kagaya ng mga gintong coins, relics, mga artifacts, gintong estatwa, at mga iba't ibang diamante, mga seremonyal na damit, mga solid gold na may iba't ibang hugis na may nakakabit ng napakaraming mamahaling hiyas o bato. Ang nakakamangha sa mga lahat ng ito ay ang hiyas ng malalaking tipak ng mga diamante, na maaring aabot sa 10 hanggang sa 100 carats. Ang mga sayantipiko ay nagbigay ng pahayag sa kanilang kalkulasyon na ang isang maliit na purong ginto ng estatwa ng Vishnu mula sa templo ay maaring nagkakahalaga ng humigit kumulang na $33 million. Dahil dito, mahigpit na pinagbabawalan ang karamihan dahil sa pinaniniwalaan ng karamihan na ang napakalaking gate na pinuprotektahan ng 2 nakaukit na malalaking ahas ay nagsasabing ito ay babala sa mga sinumang magtatangkang pumasok. Dahil sa pagtatangkang pagbubukas sa huling pintuan na ito, ang ilan sa mga miyembro ay nagkaroon ng malubhang karamdaman habang ang pinuno ng grupo ng komite ay namatay pagkaraan ng ilang buwan. Dahil dito wala ni sinuman sa mga ito ang nakabukas sa mahiwagang huling pintuan na balot ng misteryo, pinaniniwalaan na maari lang makapagbukas ng pinto ay ang tinatawag na Nagapasa mantra, na maaring ang sumpa na bumabalot sa pinto sa pamamagitan ng orasyon. Ngunit napag-alaman sa mga descendant ng mga ito ay wala ni isang buhay o alinman sa mga ninuno nito ang nabubuhay magpa hanggang sa ngayon. Sana may napulot kayong aral sa mga topic natin ngayon, tungkol sa pinakamapanganib ng mga lugar ngunit puno naman ng kayamanan at ginto. Ito po ang iyong lingkod Absgill Treasure. Huwag kalimutang mag-subscribe, share at mag-like. Pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!